Nakalayo ka na. Oops, binalikan mo pa. Bakit nga ba ganoon? Bakit napakahirap mag-move on sa isang narcissist? Paulit-ulit mong sinasabing, last na to. Tapos, nagsisisi ka na naman. Paulit-ulit. Hanggang maisip mo na lang, ano bang meron sa taong to? Bakit ang hirap niyang kalimutan? Pag-usapan natin ang tanong na iyan at kung bakit ang hirap kumawala sa ganitong relasyon. At higit sa lahat, paano ka makaka-move on sa isang narcissist? Ilang buwan ka nang hindi nagme-message sa kanya. Sabi mo sa sarili mo noon, naka-move on na ako. Pero, tumunog ang cellphone mo at pagtingin mo, pangalan niya. Parang bumaliktad ang mundo mo. Pati direksyon mo, imbis na pasulong, bigla kang umurong. Bigla kang naglakad pabalik sa taong nagpahirap sa'yo. May napansin ka ba? Sa ilang segundo, parang ang daming alaalang sabay-sabay na bumalik. Yung mga tawanan nyo, yung mga gabing halos ayaw nyo matapos, yung mga pangako niya, yung pakiramdam na may taong nakakaintindi sa iyo. At habang tumatakbo ang mga alaalang iyon, unti-unti ka na namang napapalapit, unti-unti ka na namang bumibigay, at unti-unti mong nakakalimutan kung bakit ka nga ba umalis noon. Diyan tayo magsisimula. Bakit sa dami ng nangyari, ilang magagandang alaala lang ang kailangan, babalik ka na. Meron pa akong tanong. Kung sa umpisa pa lang ay sinaktan ka na niya, mahuhulog ka ba sa kanya? Hindi, di ba? Alam kong hindi ka pa ulyanin, pero ipapaalala ko lang sa'yo kung bakit nahulog ka sa kanya bago mo pa nalamang narcissist siya. Kasi nung una, ang bait niya. Parang wala siyang ibang gustong kausap kundi ikaw. Parang ikaw lang ang importante. Mabilis siyang mag-reply, laging may oras para sa'yo. Pinaparamdam niyang espesyal ka. At syempre, sino ba naman ang ayaw maramdaman ng mga bagay na yan? Unti-unti, naging bahagi na siya ng araw mo. Hanggang sa dumating ang araw na hindi mo na lang namalayan, mahal mo na siya. At doon nagsimula ang lahat. Pero habang tumatagal, may mga bagay na unti-unti mong napapansin. Hindi na siya ganoon kadalas mag-message. Hindi na siya ganoon ka-excited. May mga pagkakataong parang malamig siya. May mga araw na parang wala ka na lang. Nagtataka ka. May nagawa ka bang mali? May nasabi ka bang hindi niya nagustuhan? Habang ikaw ay naghahanap ng sagot, lalo kang nag-e-effort. Mas humahaba ang pasensya mo, mas madalas kang umintindi at humingi ng tawad. Kahit hindi mo alam kung anong kasalanan mo. Unti-unti, nag-iba ang relasyon. Hindi mo lang agad napansin kasi ang nasa isip mo, babalik din siya sa dati. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang strategy ng narcissist. Pero wag kang aalis dahil mamaya sasabihin ko rin kung ano yung dapat mong maging strategy. Sa umpisa ng relasyon, binubuhusan ka niya ng oras, atensyon, papuri, at mga pangako. Yung iba tinatawag nilang love bombing. Unti-unti, nabuo ang attachment mo sa kanya. Pagkatapos, nag-iba ang lahat. Minsan, ipaparamdam niyang ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Tapos, bigla na lang siyang magiging malamig. Parang wala kang halaga. Pagkaraan ng ilang araw, babalik na naman siya. Parang walang nangyari. Sa psychology, ang tawag dito ay intermittent reinforcement. Ang salitang intermittent ay nangangahulugang pasulpot-sulpot. Ang reinforcement naman ay tumutukoy sa isang bagay na nagpapatibay o nagpapalakas ng isang pag-uugali. Kaya kung pagsasamahin natin, sa Filipino, ang intermittent reinforcement ay pasulpot-sulpot na reinforcement o reward. Sa kaso ng isang narcissist, pasulpot-sulpot na pagmamahal. Pinapaasa ka, kaya naiisip mo, baka nagbago na siya.
Baka pwede pa. O baka ito na yung hinihintay mo. At kapag bumalik siya, aasa ka ulit. Kapag lumayo siya, maghihintay ka ulit. Paulit-ulit. At habang paulit-ulit itong nangyayari, mas lalong tumitibay ang attachment mo. May kasabihan sa basketball, offense wins you games, but defense wins you championships. Alam mo na ang offense ng narcissist? Pasulpot-sulpot na pagmamahal. Ngayon, oras na para matutuhan mo ang defense. Ano naman ang dapat mo maging strategy? Kung ang strategy ng narcissist ay pasulpot-sulpot na pagmamahal, ang dapat mong maging strategy ay consistency. Hindi emosyon, consistency. Kapag sinabi mong hindi ka na makikipag-usap, panindigan mo. Kapag sinabi mong ibablock mo siya, wag mo nang i-unblock kinabukasan. Kapag sinabi mong ayaw mo nang bumalik, wag ka nang bumalik. Wag mo nang bigyan ng isa pang pagkakataon. Bakit? Sa bawat pagbabalik mo, inuulit mo lang yung cycle. Binibigyan mo ulit ng pagkakataon ang strategy niya na gumana. Oo, hindi madaling gawin yan, lalo na kung matagal na kayong nagsama. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto. Ang importante, huwag mong sirain ang desisyong ginawa mo kahapon. Isang araw, 2, isang linggo, isang buwan, unti-unti, hihina rin yung attachment mo. Hanggang sa dumating ang araw, hindi na siya ang uunahin mo, kundi ang sarili mo. Kung hanggang ngayon, nahihirapan ka pa rin mag-move on sa isang narcissist, gising na. Hindi ka niya punching bag. At lalong hindi mo na responsibilidad kung anong gawin niya sa buhay niya. Tapos na kayo eh. Ha? Tapos na. Sign off na. Tapos na ang ending. Huwag mo nang i-replay ang kwentong matagal nang tapos. Ngayon, ang dapat mo lang gawin ay simulan ang sarili mong kwento. Ngayon, kung nagustuhan mo ang video na ito, bahala ka na kung gusto mong i-like, i-share, mag-comment o mag-subscribe. Hindi ko naman pinag-iisipan ng maraming oras ang topic eh. Hindi rin ako nagsusulat ng script at hindi rin ako nag-i-edit ng video hanggang madaling araw. Ano ka ba? Okay lang. Wag mong isipin yun. Hindi naman ako napapagod eh. Anyway, salamat sa panonood. Ingat.